Hello, magandang hapon sa lahat. Naku guys, eto na naman ako sa aking mga halaman. Kung todo alaga dahil sayang naman binibili mo tapos hindi mo maalagaan para sana maibenta ito ng maganda. Ang pag-uusapan natin ngayon ang aking mga anthurium foliage. Tips lang ha, dahil na-experience ko rin. Kasi ganito, dapat kasi yung mga shaded lang sila nakalagay, yung mga foliage natin. Kaso nga lang, wala naman akong shade na konti dito, kundi as in roof talaga. Ayan o, roof talaga yan. Pero open yung kanyang paligid. Ganon, may mga sinampay. Ayan o. Ayan, ang dulo ko dyan, labahan. Yung dito, at saka hanggang dulo dun sa may terrace na yon, halaman. Tapos yung sa ibaba. So ganito kasi ang nangyari. Nung inilipat ko sila dito dito sa loob, dito ha, dun sa my roof. Once a week ko lang sila dinidiligan. Ang nangyari kasi parang hindi siya nag-usbong. Sabi ko bakit kaya? Sabi ko ay doon sa terrace ko kasi doon yun, doon nakalagay yan sa dulo na yan. Naiinitan siya sa umaga hanggang tanghali, nasusunog yung kanyang mga dahon. So ayaw talaga niya ng naaarawan, as in direct. Kahit dulo lang naaarawan sa kanya, nasusunog na yan. Sunog na yung mga yan. So nilipat ko sila dito. Mayroon akong 4 na nilagay dito Ayan, si Tornado. Nung nilipat ko siya dito, bigla siyang lumaki. Dito sa pot na to. Tapos, siguro maka 4 months na siya dito. Kasi masyadong malaki. Pero ito naman, sa awa ng Diyos, nung nilipat ko na dito, lumaki naman siya. At saka, ayan yung kanyang variegation. Ayan, maganda rin. Nawala lang yung tag niya dito. Hindi ko alam kung ano lang tag niya. Ang experience ko kasi sa kanya, yun na nga, hindi na nga siya nag-usbong. Once a week lang ako nagdidilig nito. Kung malilate man, kasi every Saturday, kung malilate man, Sunday, tapos minsan Monday. Ngayon, kapain natin sa ilalim. Kaya siyempre, akala ko tuyo na yung ibabaw. 1 week na, di ba? So, kailangan magdilig na. Napapansin ko na wala nga siyang usbong. Nung kinapa ko siya sa ilalim, naku, basang-basa pala yung ilalim niya. Kasi, sometimes may pot na talagang ang tagal-tagal matuyo yung ating halaman. Lalo na itong kapal nito So, ganun pala nangyari sa kanya. Tuyo yung ibabaw, pero yung pinakailalim niya talaga, basang-basa pa siya. So, tapos dadagdagan ko pa. At kailangan pa naman din, pag nagdilig ka ng once a week, kailangan talaga tagus-tagusan sa butas sa ilalim yung tubig na ididilig natin. So, kailangan kapain muna. Pag nakita natin na yung half pa niya is basa, huwag na natin diligan. Antayin na lang natin na mag 2 weeks o kaya yung matuyo yung ilalim. Kasi ayaw naman nila ng masyadong basa itong mga halaman na to. Ayan Plus yung pots kasi niya. Bali sana kung ang pot niya is clay, ay ang bilis matuyo noon. Pero makaka-encounter kayo ng mga pot na ganito na makapal, na ang tagal matuyo yung halaman. Malakas na ang hangin dito sa taas ha. Ayan mahangin kasi nga, 'di ba? December, January, malakas ang hangin dito. Huwag nating diligan kahit sabihin mong 1 week na. Ganitong pot na to, manipis to Ito dinig nyo. Ayan. Ayan, manipis lang tong pot na to. So mabilis siyang matuyo. Ayan Ayan. So with 2 days na lang. 1 week na. So magdidilig na ako dyan. Ito din Ayan. Ayun Ito bang lusog niya rito. Mula nung inilipat ko siya dito, manibis ang pot niya. Tapos ayan magaan na. Pero mabasa-basa pa ng konti yung ilalim. 2 days na lang. Magdidilig na ako dapat. So medyo mabasa pa yung ilalim niya. So pass muna siya sa dilig natin sa after 2 days. Ito naman, since na nakalagay siya dito sa gilid, sa tabing-tabi talaga, ayan sa tabi. Ayan.
So, nasasagap niya yung masyadong mainit, tsaka masyadong mahangin. Andyan na lang oh, ayan yung dulo ng bubong, nandito siya. So, ito talaga, every Saturday talaga to dinidiligan or after every week. So, ayan eh. Mayroon na siyang usbong. Actually, nag-bloom na ito dito eh. Yan yung bloom niya oh. Nag-bloom na yun dito. Ito oh. Maganda dito foliage na to. So, okay siya. Diba? So, kailangan talaga kapa-kapa. Kailangan yon para lumago at hindi mamamatay yung ating yung foliage. So, pag naghalo ka ng fertilizer sa once a week na magdidilig ka, pwede naman yung yan. Hindi ito matapang. So, sa isang balding maliit na itim yung construction na pail o 4 na drops. Yan, kailangan may dropper ka. 4 na drops. Yan ang hinahalo ko tuwing nagdidilig ako sa kanila dito kasi nga hindi nga ito naaarawan. Ang hirap lang pag nababad dahil talagang buti na lang ito, nababad siya, malalaki yung ugat niya, so hindi siya masyadong namatay. Pero kung katulad lang to sa ibang mga halaman na ang nilipis at ang liliit ng ugat, kung nababad, tapos diniligan mo, wala na, bulok na yung ilalim. So yan ha guys, yun lang ang tips ko kasi na-experience ko kasi yung ganun. See, basang-basa ito, galing ito sa ilalim oh. Ayan. Tapos kitang-kita mo yung ibabaw, ito yung tuyo. Tulad yan, ito yung tuyo. Yan. Lately, may napanood ako sa TV na hinuhuli nila yung mga nagtitinda ng mga fungicide na ang tatapang. Nakita ko yun dun sa bilihan. Tapos, ganun pala katindi yun. Ito, mayroon pa ako dito. Kalilipat ko lang dito sa pots ko na to. Ito, dapat ilipat na rin sa malaking pot. Kasi, ayan o, punong-puno na. Lumalabas na yung mga ugat. Ayan. Ayan pa. Madami ito guys. Ito. Ito. Ito pa. Ito. Very nice. Grabe. Nung nakita ko yun nung December, kung taglamig. Tapos biglang umulan. Tapos gustong-gusto nila yun. Ito yung dahon niya. Ang problema, ayan o, mga pinagtutukaan ng ibon. Ang ganda nito. Halaman na to. Oh, ito pa. Cardboard. O, diba? So, yan lang yung aking mga antoyong guys. Madami. Ililipat pa lang. Hindi pa ako nakabili ng mga paso. Sana may natutunan kayo sa video ko ngayon guys. Please like and subscribe sa aking channel. At salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras. See you on my next vlog. Sana magkapag-vlog ulit ako. Kahit paminsan-minsan lang. Dahil baka pag hindi na tayo magbablog, baka mamaya bawiin. O diba? So, see you next time guys. Bye-bye!